Hello Philippines and marhaba Riyadh. Halos isang taon din pala ako nag-stop sa pag-vlog dahil mas pinili ko magpahinga at mag-focus sa aking cancer treatment. Praise the Lord! By His grace, ay ito nakumpleto ko yung 6-cycle chemo ko. Then I had my surgery without any complication at natapos ko yung 15 sessions ko of radiation. So ngayon naman ay tinatapos ko lang itong aking targeted therapy. Ang targeted therapy ay uri ng gamutan na tinututukan mismo ang particular na katangian ng cancer cells. Hindi tulad ng chemo na pati healthy cells ay naapektuhan. Ito ay parang guided missiles din na hinahanap niya yung kanyang cancer cells na tatargetin at dun lang siya kikilos or yun lang yung papatayin niya. So, it's more on prevention side na ng reoccurrence ng cancer ko. So, ito yung araw na magte-take ako or mag-undergo ako ng third cycle ko ng targeted therapy. So, yung medicine na tinitake ko dito is adotrastuzumab. So, ito yung targeted therapy na meron siyang low dose of chemo. Every appointment or session ko dito sa medical day unit ay talagang kasama ko si daddy. So habang sa ASEAN Inasa School ay nandito naman kami sa hospital. Isa pa sa kinagandahan dito sa Saudi or dito sa Riyadh, yung mga doktor nag-i-issue sila ng accompany leave or sick leave para dun sa sumama sa'yo during treatment or during hospitalization mo. Since wala naman tayong trabaho, hindi natin kailangan ng sick leave. Kaya naman, ang nire-request ko na lang ay accompany leave para yun na lang ipapasa ni daddy sa work. Parang dito kasi sa Saudi ay hindi limited yung sick leave mo as long as na doctor talaga yung magbibigay sa'yo ng sick leave. So anyways, maiba na tayo. So andito na pala ako sa loob ng aking chemo unit kung saan may schedule kada pasyente. Pero simula nung nag-start ako ay parang hindi naman nabago yung schedule ko. Every 3 weeks, alas 8 ng umaga. So yung waiting time para makapasok ka dito sa chemo unit is around maybe 2 hours. Hira yung mangyari yung lalampas ng 3 oras sa pag-aantay. Pag nangyari yun, either nagkaroon talaga sila ng problema, pero within that day, makikimo ka pa rin nila. So kapag tinawag ka na nga ng nurse from waiting area, pagpasok mo dito sa loob ay aasikasuhin ka na, lalagyan ka na ng cannula, and then kapag nandiyan na yung gamot mo from pharmacy, ay i-start na nila yung medication na para sa'yo. Isa pa sa nagustuhan ko dito, super accommodating ng mga nurses and doctors. Maaalala ka talaga nila at matatandaan ka nila. Ako nga from the normal hair sa nag-wig hanggang sa pagtubo ng buhok ko ay alam ka at kilala nila ako. So ayun, after 1 hour tapos na yung gamutan ko. Isang gamot na lang naman kasi ako, which is yung TDM1 or adotrastuzumab na para sa aking targeted therapy. Dahil wala nang pahinga-pahinga, diretso na agad pag-uwi. At ito pa yung sa kong pinagpapasalamat kay Lord dahil wala akong side effect sa loob ng 3 cycle na yun at sana ay magtuloy-tuloy na. So sa pag-uwi naman, inantay ko lang itong mag-ama ko. Malapit lang naman yung bahay namin dito, siguro around 10 to 15 minutes inandito na nga sa hospital. Kaya hindi naman ako natagalan sa pag-aantay sa kanila. Sobrang thankful ko rin dito sa aking mag-ama dahil simula't simula, nandyan sila, hindi sila napapagod samahan ako pagdating sa mga hospital visit ko. Sila yung pinakarason ko kung bakit ako lumalaban para mabuhay. So, ayun lang, baka kasi magkadramahan pa tayo dito. Kung meron man kayong gustong malaman, ay feel free to comment down below at sasagutin ko. Yun lang, bye!